Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee natin abroad. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Pag-usapan natin yung mga kaganapan dyan sa House of Representatives. Actually, expected na natin ito kay Sandro Marcos Hindi niya sasamantalahin yung kanyang posisyon, yung kanyang estado sa buhay bilang anak ng presidente at isang majority floor leader. Hindi niya sasamantalahin yan para makakuha ng mas malaking pondo kung ikukumpara namin sa ibang mambabatas. Malayo po ito sa ugali ni Baste Duterte, ng mga Duterte, ni Pulong Duterte. Kasi nung nakaupo yung tatay nila bilang presidente, sinamantala nila. At sandabukal na budget ang napunta sa kanila. Halimbawa, sige, Exhibit A, dyan sa Davao, budget ni Pulong, 51 billion pesos sa loob lamang po ng 3 taon. 51 billion pesos. 3 taon yan Samantala, yung ibang mga mambabatas, pahirapan pa makakuha ng 500 million pesos. 500 million pesos sa kada taon. Ibig sabihin, kung mabigyan ka ng 500 million pesos kada taon, that's 1.5 billion pesos lang 1.5 billion pesos sa loob ng 3 taon. Samantalang, ang mga Duterte, 51 billion sa loob ng 3 taon. Talagang sinamantala nila yung posisyon nila. Sinamantala nila yung kanilang estado. Kasi tatay ko presidente, hindi pa ba sasamantalahin yan para makakuha ng malaking pondo? Malayo sila kay Sandro Marcos. Hindi sinamantala ni Sandro yung kanyang posisyon para makakuha ng malaking pondo para sa kanyang distrito. Patas lang. Di ba? Sige, pag-usapan natin ito. May sinasabi kasi si Puno dito. Si Congressman Puno, Deputy Speaker Ronaldo o Ronnie Puno. Basahin ninyo ka-coffee. Bagamat medyo controversial itong si Puno dahil may mga issue ito recently na kesyo lilipat na raw sila sa minority block dahil hindi nila nagugustuhan yung pamamalakad ni Speaker Bogie D. Pag-usapan muna natin itong sinasabi niya kay Sandro Marcos kasi malaking bagay po ito para magising ang mga dilis dito kung anong klaseng tao itong si Sandro Marcos at anong klaseng tao itong mga Duterte. Deputy Speaker, Antipolo City 1st District Representative Ronnie Puno praised, naku masakit sa damdamin yan pinuri ni Ronnie Puno si House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ngayong araw po yan, March 16, for not using his stature to benefit from budget allocations. Sa madaling sabi po, hindi ginagamit ni Sandro Marcos yung kanyang posisyon para mas malaki po yung kanyang budget allocation. Hindi siya kagaya ng mga Duterte na mapagsamantala. Yan yung hinahanap kong term kanina na mapagsamantala. Gagamitin ang estado, gagamitin ang posisyon para manamantala. Nako, ugaling Pilipino yan. Marami tayong kababayan, ganyan sa local government unit. Ganyan na ganyan abusado. Kapag malapit kay mayor, sige, pamangkin ni mayor, anak ni mayor, sige, priority kayo. Which is dapat hindi ganyan. Ang gobyerno hindi dapat ganyan. Dapat may pagtingin ng patas. Di ba? At pagdating sa mga tinutulungan, regardless kung anong kulay yan, tulungan ng pantay-pantay. At tulungan yung mas limited yung resources. Yun ang purpose ng gobyerno Alam mo, si Ronnie Puno nagsasalita, alam mo, dito ako hanga kay Majority Leader Sandro kasi siya anak ng presidente. Pero, hindi nakinabang yan dito sa mga diskusyon dyan sa budget. Parang nabuwasan pa yata yung distrito niya. Sabi ni Puno sa kanyang press conference. Paano nyo naman sisirain na naman si Sandro Marcos dyan? Ang mga diles, si Puno malapit nang lumipat sa minority block. Which is may dahilan din kung bakit nilipat siya sa minority block. Marami lang sinasabi yan, pero lilipat na sa minority block. In short, hindi naman sa kalaban, pero contrary na siya sa beliefs ng majority. In short, leaning towards the DDS or leaning towards the opposition side. Si Puno na nagsasalita niyan. Hindi niya pinagtatanggol si Sandro Marcos, kundi pinupuri niya pa si Sandro Marcos. Knowing na in the coming days, magiging parte na siya ng minority block o ng opposition block. Ano masasabi nyo ngayon yan? As the majority leader, Representative Marcos is the right hand of House Speaker Faustino Bogie D. Which is malaking bagay, may pusa ko kanina,
Ang pinupunto natin dyan, malaking bagay po yung presensya ni Sandro Marcos dyan sa House of Representatives. Yung presence na lang dyan, yung pagiging mambabatas niya. Alam mo kung bakit? Yung mga priority bills, yung kanina pinost ko rin, yung LEDAC, yung priority bills ng LEDAC, ang titingnan nila 17 out of 52, may matatapos po nila yan bago mag-Lenten break, bago magmahal na araw matatapos nila. Kumbaga, kung ano yung sinasabi ni Sandro Marcos, o kung ano yung pag-uusapan ng LEDAC, kasi hindi lang naman si Sandro Marcos yan focus. Kung kailangan natin itong isabatas, within this time frame, isabatas natin yan. Nang hindi namimilit. Malaking bagay talaga si Sandro Marcos dyan. Siya nga ang tumatayong right hand kanang kamay ni Speaker Bogie D. Excuse me. Yan ang ibig ko sabihin, leadership by example. Okay, halimbawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen, di ba? Dapat siguro inuuna mo yung iba para hindi naman ka maakusahan na sinasamantala mo pa yung iyong katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Di ba? Sabi ni Puno, exactly. Yun dapat Ang tunay na leader, hindi mo unahin yung sarili mo. Unahin mo yung mga subordinates mo. Pero kaibang-iba mga Duterte, unahin muna natin yung sarili natin. Magpakasasa muna tayo, saka na yung iba. Doon lang sa budget allocation Kaya hindi ako makamove on dyan sa budget allocation na yan Maraming distrito, 500 million lang. May hirap na distrito dyan sa Samar, dyan sa Mindanao, may hirap na distrito. 500 million, pahirapan pa. Samantalang sa Davao na mayaman na, 51 billion pa yung binigay ng tatay. Yun pa yung budget allocation. Tama ba yan? Sige mga dilis, ipaliwanag nyo yan. Wala naman kayong matinong paliwanag dyan Babalik na naman kayo doon sa issue ng maleta. Iniiwasan ninyo, hindi nyo directly i-address yung issue na inabuso talaga ng mga Duterte ang kanilang kapangyarihan para makapanlamang. Hindi nyo nga bang paliwanag yung 51 billion pesos na yan Ang masaklap, 51 billion pesos na yung flood control projects binabaha pa rin kayo dyan sa Davao. Diba? Ang saklap, diba? Puno, Chairman of the National Unity Party gave these glowing remarks for Representative Marcos even as he criticized the Department of Budget and Management for its supposed lackadaisical efforts. Kaya kung pwede sana si Madjo, si Sandro Marcos sinutukoy niya kung siya na lang ang humarap dyan sa mga yan. Total, siya ang majority leader namin at napatunayan niya sa amin na hindi niya inuuna yung sarili niya. Ditulungan niya kami para itong DBM na ito masolusyonan ng maayos. Yung usapin ng budget allocation. Biruin mo magiging parte na ng opposition, tiwala pa rin kay Sandro Marcos. Wala ka marinig na nagkikriticize kay Sandro Marcos. Sino? Sila Eli San Fernando? Hindi nga nila ba-criticize si Marcos? Si Miao Miao? Binabastos lang ni Miao Miao yan pero hindi nila ma-criticize kasi wala silang batong maibato o putik na maibato dito kay Sandro Marcos. Puspusan ng trabaho. Yan ang tatak Marcos. Kaya malaking tulong talaga siya. Habang nadyadyaan si Sandro Marcos, malaking tulong siya para sa ating presidente, sa administrasyon ni PBBM. Malay mo, di ba? In the coming decades, pag eligible na siya tumakbo sa pagka-presidente, another Marcos na naman ang magiging presidente. Which is maganda para sa bayan. Napakatalino ni Sandro Marcos, napakasipag. Hinahanapan na nga ng apo ni PBBM pero hindi muna priority yan Ang maglingkod muna ang priority. Sabi pa ni Puno pero doon sa iba parang wala na kaming tiwala Ang pinapatungkulan niya dito si Bogie D Si Speaker Bogie D binabanatan niya dito. Puno said that out of 41 NUP stalwarts in the House, at least 39 had their budgets in their districts reduced. Ganito yan. Yang 41 na yan, NUP yung grupo ni Puno. Ramdam na natin yan na tatawid yan ang kabilang bakod. Kasi may pagkaano yan Hindi naman lahat pero naninimbang na yung mga yan Kumbaga negosyante din ito palubog na yung bangka patapos na yung administrasyon di ba? And ibang factor din na wala dyan si Romualdez etc. Pero nakikita nila Puno, teka, unti-unti tayong kumambyo. Punta tayo din sa kabila. Kasi remember meron din silang in-issue na press release dyan. Yung patungkol sa hindi sila pipirma.
pabor doon sa impeachment ni Sara Duterte. Kumbaga marami lang itong dinadahilan si Puno, pero doon na sila papunta. Papunta na sila sa side ni Sara Duterte. Sila yung mga typical na mga political butterflies. Di ba? Yung lilipat sa kabilang side kapag palubog na yung bangka. Di ba? The boat is sinking, you have to transfer to another boat para mag-survive. Kasi political survival yan. Yan yung grupo ni Puno, isa lang yan. At meron silang dahilan, reduce daw po yung kanilang budget. Kaya nagagalit sila kay Boji D, kay Speaker Boji D. Kaya kumbaga kanina nagpa-presscon, di ba, parang nag-aaklas sila na hindi nila nagugustuhan yung leadership style ni Boji D, nakukumpara si Boji D dito kay Speaker Martin Romualdez, etc. Manamang gusto pa kanila si Sandro Marcos. Ano sa tingin ninyo? Pasakali lang ba ito? O dahilan lang ba ito ng grupo nila Puno? Or talagang DDS talaga itong mga to? Anyway, regardless kung ano man yan, at least malinaw na maganda yung pagtingin nila kay Sandro Marcos kahit they will be part of the opposition soon or in the coming days, at least yan pa rin po yung pagtingin nila kay Sandro Marcos at hindi nila binabastos si Sandro Marcos dyan. While House members' primary task is to create laws, they are also expected by their constituents to deliver programs and projects that bring immediate, tangible benefits to their respective districts. In the same presser, Puno said that the NUP would mull transferring from the majority bloc to the minority bloc during the upcoming 6-week Lenten recess. Yes, correct. Magbabakasyon, di ba? Mahal na araw eh. Pagbakasyon dyan, nag-uusap-usap yung mga yan, nagmi-meeting yung mga yan, minsan lumalabas pa ng bansa yan para magpulong-pulong, gumagawa ng mga alyansa-alyansa. Kasi ang politika ay numbers game yan. Paramihan kayo ng numero dyan, paramihan kayo sa isang partido para may control kayo. Kapangyarihan ang pinaglalabanan nila dyan eh. Hindi natin alam kung anong balak ng NUP, agawin yung House Speakership. Agawin nila kay Boji D, pero hindi pa sila magsasaksi dyan. Kasi isa pa rin sa pinakamalakas yan, actually, naka-CMD, si Romualdez, pero tahimik lang kasi si Romualdez dyan eh. May mga usapin na nga eh, na kayang-kayang mahilot yan eh. Makakuha ng numbers para ibalik si Speaker Martin Romualdez bilang speaker, pero tahimik lang siya. Hinayaan niya, sige, si Boji D. Pero nag-iingay dyan sila Puno. Definitely, ang gusto nila, palitan si Boji D. Hindi nila nagugustuhan yung leadership style eh. Pero again, tulad na sinasabi ko sa inyo, may ibang factor kung bakit nag-iingay si Puno. Yun niya ang impeachment ni Sara and yung announcement din ni Sara Duterte, tatakbo ito sa pagka-presidente. So yung mga political butterflies, naglalabasan na yan. Yan yung ibang mga factors dyan. Kayo, ano sa tingin ninyo? I-komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa din po ng iba natin mga ka-coffee. Pasensya na kayo, yung boses natin medyo mahina pa, no? Pero pagaling na po tayo, tinamaan tayo ng ubo, no? Pero pagaling na po tayo. I'll see you ka-coffee in my next video. Mga nasa Facebook, make sure na naka-follow na po kayo. Nasa YouTube, subscribe na po kayo. Kung di pa kayo nakasubscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video, ka-coffee. Paalam po. Bye-bye.